Okay mga bossing, ayan so for today's video natin magre-rehistro muna tayo ng ating motor. At syempre bago tayo mag-rehistro ng ating motor, dapat unang-una syempre dapat kondisyon yung ating motor. Kasi i-check yan doon sa ating pupuntahan na emission test, emission test at saka yung sa inspection. So doon ini-inspect yung ating mga motor bago nila ipasok sa pagre-rehistro. So tuturo ko sa inyo mamaya, i-guide ko kayo step by step yon mga bossing, kung gaano kadali lang mag-rehistro dun sa 8 gear. Okay, so yun ay located dun sa Kilib, Rosario, Batangas. At dito muna tayo mag-uumpisa. Yung unang requirements natin, syempre dapat condition nga yung ating motor. All lights are working. So left and right na flasher, ayan, stoplight, headlight. So ano ba yung mga hindi pwede? Okay, so umpisahan natin doon sa ating stoplight, mga bossing. Dapat yung stoplight po natin mga bossing ay hindi po siya nagbi-blink pag nagpe-preno. Yung mga modified na bulb, yung nabibili natin mga bulb, so okay lang siya na LED basta hindi po siya nagbi-blink. Okay, at dapat kulay pula po yung ilaw ng ating stoplight. Park light, yung pinaka natin, then yung stoplight. Okay, so next naman natin is yung ating signal light. So dapat yung ating signal light yellow. Okay, so hindi po pula, hindi po asul, at dapat dilaw. Then dito naman po tayo sa ating headlight. Ayan, so magiging basehan yung mga bossing yung aking unit. Ayan, so kung makikita nyo, naka LED lights po tayo. Ayan, pati yung ating park light naka LED. Pero ang ilaw po niyan mga bossing ay kulay puti. Ayan, pakita ko sa inyo Ayan, so kulay puti. It's either puti o dilaw o yung standard bulb yung dapat nakakabit sa inyong park light. Then doon naman po sa inyong headlight, it's either yellow at puti lang po. Ayan, so yung ating low ay dilaw, then yung ating high ay kulay puti. So yun lang po yung recommend na ilaw na po pwede. So hindi po pwede dyan. Ito kasing headlight na to, LED na to mga bossing, yan po ay may kulay sa loob. May kulay asul yan. So ang ginawa ko na lang, kasi sayang kasi itong LED na to, kasi maliwanag siya. So ang ginawa ko na lang mga bossing ay nilagyan ko ng taklob. Inipoxyhan ko na lang yung nasa loob na kulay blue para magamit ko pa rin itong aking headlight bulb na itong LED. Then ito, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong mini driving light. So yung mini driving light natin mga bossing, dapat po yan ay may sariling switch. Okay, so hindi po siya kasama sa high and low ng ating headlight, at hindi rin po siya kasama sa busina. Yung kailangan po siya ay nakabukod, hindi po siya po pwede sumasabay dun sa ating busina. Next ay ayun, so dapat gumagana rin yung ating left and right. Yung ating stoplight, yan, dapat gumagana. Okay, so ito papakita ko sa inyo. All lights are working dapat mga bossing. Ayan, so yan yung isa sa mga bago i-check yung inyong unit, bago ipasok sa pag-emission. Doon pa lang sa entrance ng 8 gear, sinecheck na po kagad nila yan. Okay, so ito naman, kung mapapansin nyo, dati naka 28mm ako na carb. Ngayon, nagpalit ako ng TMX, pan TMX, kasi kailangan mga bossing mababa ang emission rate. Hindi po siya kailangan mataas sa gasolina, kasi pagka mataas yung konsumo ng gasolina, so magiging mausok at lalabas to sa atin ng butyo. Ang mangyayari, tataas yung emission, so babagsak po tayo doon. So itong pipe na to, kung mapapansin nyo mga bossing, tayo ay naka Rapido pipe, power pipe. So ite-testing ko muna kung po pwede siya, kung babagsak ba siya sa emission. Kasi kung hindi siya babagsak sa emission, di okay lang. Pero possible lagi nagkakaroon ng problema, kasi straight pipe nga tayo, walang divider yung ating tambucho. So anong nangyayari, tumataas yung emission, so bumabagsak. So yung iba ang ginagawa pag bumabagsak, so lalo't medyo malayo yung lugar nila, sinisiritan na lang ng tubig dito sa bungad ng ating tambucho, then naka high rev para lang matanggal yung mga carbon na nasa loob ng tambucho. Okay, so yun yung isa sa mga paraan. Pero ito, tetestingin natin
papakita ko rin sa inyo kung papasa ba tayo doon sa emission. So sunod dyan, okay na tayo doon sa mga ilaw natin, sa busina natin. Okay lang naman yung mga loud horn, wala namang issue doon kasi naka loud horn din naman tayo. Pero meron naman akong dual horn naman kasi to, po pwedeng yung mahina lang. Pero tinesting ko rin yung loud horn, so wala namang problema sa pinacheck ko na rin naman yan nung okay. So sunod naman natin ay yung ating ORCR. Okay, so punta na tayo doon at paserox na tayo ng ating ORCR. A few moments later. Okay, so ayan, andito na nga tayo sa bayan ng Rosario kung saan dito tayo magpapaserox ng ating ORCR. So advice ko lang kung magpapaserox din po kayo ng ORCR nyo, mas maganda dalawa, tigalawa ng kopya. Kasi ako, ang nagawa ko dito ay isang kopya lang. So humingi rin ng Xerox copy ng ORCR yung insurance, kaya nagpa-Xerox pa ulit ako ng panibago. So mas maganda, tigalawa na yung pa-Xerox nyo para pag humingi din ng ORCR sa inyo yung insurance, ayan, hindi nyo na kailangan magpauli-uli. Okay? So ang gagawin naman natin ngayon ay pupunta na tayo muna sa shop. So nangyari kasi natin sa shop, marami nang nakapila. So pinriority muna namin yung paggagawa do sa ating mga customer para hindi sila magantay at inaabot nga tayo ng hanggang alas 3 ng hapon tayo na bakante. Okay, so tuloy pa rin natin mga bossing at ayan, at andito pa, palis na ako dito sa shop. So yung 8 gear ay halos katabi lang naman ng shop, kung kaya yung mga defective na mga ilaw, mga defective na mga stoplight, mga ganyan, napakalimit, napakarami naming nagagawa. Okay, so itong way na to, itong binabagtas ko na to na way, ito po ay way ng papuntang Rosario. Okay, so yung 8 gear kung kayo ay galing ng Lipa, ayan, papunta Rosario, ay nasa left side po. Ayan, yung kulay asul na bakod mga bossing. Ayan, so liliban tayo dyan at papasok tayo hanggang sa dulo kasi sa loob yun, nasa likod na building. So one stop shop na yun mga bossing kung tawagin, kasi halos nandun ang lahat. May insurance, may emission, at po pwede na rin kayong dyan mag-renew kasi meron namang LTO sa loob. Okay, so dire-diretso lang tayo mga bossing hanggang sa marating natin yung dulo, kasi wala namang ibang pupuntahan itong daan na to kundi dito lang talaga. So kaya hindi po kayo maliligaw. At syempre pagdating natin dito sa guard, ayan, ini-inspect na rin ni guard, ni Kuyang Guard, yung inyong mga motor para bago po kayo pumasok doon sa loob. Panibagong inspection kasi sa loob, mas nalelesen yung mga defective na mga unit na nagsasama-sama sa loob. So dito pa lang chine-check na ni Kuya Guard at ayun nga, napakwento po tayo kay Kuya Guard kasi napakwento ko rin na tayo nga yung gumagawa dun sa mga defective. Ayan, so dito tayo sa Bay 1 pupunta at dito kasi yung lane para sa mga motorcycle. Sa kabila dun naman yung mga tricycle. Okay, so pagdating pa lang natin dito, ayan, sikasuhin na tayo ng mga personnel ng 8 gear kung saan chine-check nila yung ating mga ilaw. Ayan, tinitingnan nila kung gumagana, kung working ba yung mga ilaw, at yung mga ilaw natin ba ay hindi siya against sa standard. So dapat kasi yun nga, yung napaliwanag ko sa inyo kanina sa intro natin, so dapat gumagana at nasa tamang yung ng ilaw natin. Okay, so kapag na-check na nila yan, so hihingin na nila yung inyong ORCR, then diretso na tayo magbabayad. Okay, so i-check lang yan ni Kuya, then punta na tayo dun sa payment. Sa payment naman natin mga bossing, yan, dito lang yan. Yan, dyan lang po tayo magbabayad mga bossing, kataming katabi lang. So babayaran natin dyan sa ating emission test at saka yung ating inspection ng ating babayaran dyan. Sa motor po mga bossing, nagkakahalaga po ng 560. Okay, so ayan, habang inaantay natin yung payment, habang tayo ay nagbabayad, so niraraning na rin nila yung ating unit doon sa machine. So
iiwanan lang po ninyo inyong susi sa inyong mga motorsiklo, kasi yan po ay i-manage nila doon sa kanilang machine. Okay, so dito payment tayo ng ating para may bigay natin yung ating pinakapapel. Ayan, so 560 para sa ating emission at saka inspection. Okay, so habang inaantay natin ang ating resulta ng ating inspection, ayan, kung makikita nyo nakasalang na yung ating unit. Ayan, so tinetest na nila yung emission, yung mga ilaw, kasi ang mga ilaw natin may mga camera naka tutok po dyan sa ating mga motorsiklo, kaya hindi nila magagawang dayain yung ating mga ilaw. At eto nga ang sinasabi sa hula, tantran, fail tayo mga bossing. Ayan, kung makikita nyo, fail tayo kasi mataas ang ating emission rate. Kaya ang gagawin natin para sure at may pasa na kagad natin at hindi na tayo magpauli-uli, yung ating pipe ay ibabalik po natin sa ating standard, kasi dahil nga sa straight pipe yung ating unit, so yung sunog ng gasolina sa ating exhaust na tatapos sa ating tambutso ay diretso, so hindi siya nakakatalyze, so hindi siya nasasala. So anong nangyayari, ayan, bagsak. At ito, pinalit na natin yung ating standard na tambutso, nasa kung saan yung ating mga tambutsyong standard, yan po ay may mga divider sa loob. So anong nangyayari, parang napipilter yung exhaust na lumalabas do sa ating tambutso para malesen yung emission rate. Okay, so habang hapon na kasi, so ang ginawa ko ay kumuha na ako ng insurance dito sa labas. Andito tayo sa M. Luwilier at dito tayo kumuha ng insurance kasi mas mura, pero kung ayaw nyo naman po lumabas, meron naman din po sa loob. Okay, so ayan, at andito kinabukasan na natin na ibalik yung ating unit dahil hapon na, hindi na tayo umabot, pero hapon pa rin tayo pumunta mga bossing. Ito, alauna tayo ng hapon nagpunta kasi inintay lang natin na tapos yung kanilang lunch break. At dito pagka ganyan failed, so ang gagawin lang natin mga bossing, bibigay lang po natin yung ating resulta at sasabihin natin ay retest. Then habang nirarunning ulit yung ating motor, ayan, tapos na ulit yung ating resulta. At ito na ating resulta mga bossing, tingnan natin ang ating resulta. Ayun, pass na tayo mga bossing. Nice. Diba? So yun yung pagkakaiba pagka minsan at naka pipe or hindi. Okay? So pagkatapos yan, dito naman sa likod, punta tayo sa likod at nandito lang din naman yung LTO. Ayan. So pipresent nyo lang dyan mga bossing yung ORCR, yung resulta ng ating emission at ang ating insurance. Okay? So saglit lang, mabilis lang din yung process. At pagkatapos nun ay ibibigay sa atin kung magkano yung ating babayaran. So ang ating babayaran mga bossing para sa renewal ay 426.30. Ayan. So dito natin yan babayaran mga bossing sa bandang dulo ng building. So yung bandang dulong building na yun, magkatabi na po dyan mga bossing ang ating insurance at ang payment para sa LTO. Ayan. Kaya kung sabi ko sa inyo, ayaw nyo nang lumabas, ayan, so pwede na kayong dito kumuha ng insurance. So sa labas ako kumuha ng insurance kasi mas mura. Oh my God! Diba? Okay, so ayan, dito payment tayo. Hindi pa nga tayo nakakakuha ng pambayad. So binigay na sa atin yung resibo. At pagkatapos ng mga bossing ay babalik po ulit tayo dun sa LTO para makuha na natin yung ating OR, yung pinaka-rehistro mismo ng ating unit. So payment lang muna, balik ulit tayo dito sa opisina ng LTO at kukunin na natin yung ating OR. Ayan. So napakabilis lang ng process natin mga bossing. So
Sa tansya ko, nagpunta ako dito ng siguro mga 1:05 o 1:10 ng hapon. Pagdating ko sa shop, pag check ko sa oras ko, nasa ano lang 1:30, halos 30 minutes lang mga bossing pinrases yung ating unit. Yan po ay kung wala tayong aberya. So nangyari lang kasi kaya tayo nagtagal ay dahil sa unang-una hapon na rin tayo nagpunta noong unang araw at nabagsak pa yung ating emission, kaya tayo nagtagal. Okay, at ito nga po yung total ng ating nagastos dun sa ating pagkaka-renew sa ating unit mga bossing. So ang ating emission ay nagkakahalaga ng 560, ang ating insurance ay 299, ang ating LTO renewal ay 426.30, a total of 1,285.30 mga bossing. In just 30 minutes na pagbalik natin doon sa LTO na wala nang aberya yung ating unit. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video natin, wag po kayong mawawala at please like and share na rin po, paki-heart na rin po ng ating video mga bossing. And kung hindi ka pa nakapollow or nakasubscribe sa ating channel, so please subscribe and follow po mga bossing ha. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat.